Ibibenta siya sa isang mayaman ng kanyang inainahan at narinig niya iyon isang hapon. Kaya tumakas siya. Tumakbo at nagtago. Ngunit ang akalang matagumpay na pagtakas, hindi nangyari dahil nahuli pa rin siya ng lalaking pagbebentahan sa kanya. It was a nightmare, lalo na sa tuwing pupuntahan siya nito't gagamitin. Sa tuwing papasukin siya sa kanyang silid sa bodega, hindi niya makakalimutan ang lahat ng iyon sa araw-araw ng kanyang buhay. Sa bawat hagulgol at pagtangis niya, tanging hampas lamang ng alon ng dagat ang laging sumasabay sa kanya. Kaya alam niyang malapit sila sa dagat, hindi na niya kaya dahil halos hindi na siya makatayo sa tuwing gagamitin siya nito. Para siyang basahan na itatapon matapos ipamunas. Animoy lantang gulay, lamog na rin ang katawan sa araw-araw na ginagawan siya ng kahayupan. Isa lang ang paraan para matapos ang lahat ng yun, ang makalabas ng lugar na ito at tumalon sa dagat dahil mas pipiliin na lamang niyang mamatay kaysa ang patuloy na gamitin ng walang awang nilalang na yun. Oo, nagawa niya, ngunit hindi siya namatay. Nakatakas siya pero siya ay buhay. Sa isang isla siya napadpad at walang kilala kahit na sino sa mga taga roon. Nabuhay sa tulong ng mga taong kumupkup sa kanya at nanganak ng babaeng tinawag niya sa pangalang Shanin. Salamat ho, Aling Karing. Ngumiti ang maedad na babae sa kanya. Salamat din, Ineng. Mabuti na lang at maagang naubos ang paninda niyang isda. Ang huling 1 kilo, ipinagpalit niya ng gulay kay Aling Karing na may pwesto sa tindahan. Nakangiti siyang humakbang dala ang rattan basket na naglalaman ng mga gulay, karne ng baboy at puto. Sa tuwing nagagawi siya rito sa bayan, kailangang may putong bigas na iuuwi dahil paborito iyon ng anak niya. Lumanghap si Liel ng sariwang hangin. Kahit maingay ang paligid at halatang abala ang lahat, hindi niya iyon alintana. Hindi man lang nabawasan ng ngiti sa kanyang labi. Masaya siyang naglakad. Uuwi ka na, Liel? Tumingin siya sa unahan nang marinig ang kanyang pangalan. Oho, Mang Doming. Makisabay ka na lang sa amin ni Helda. Total, uuwi na rin kami maya-maya. Ngumiti siya. Puno ng galak ang puso dahil halos lahat ng mga tao sa lugar na ito ay mabubuti. Lalo na sa kanilang mag-ina. 8 taon na nang magawi siya sa isang isla dito sa Kamsur at hindi siya nagsisi na dito siya napadpad. Nakatira sila ng kanyang anak sa isla malapit lamang sa bayan. Tatawid pa ng dagat bago marating yun. At dahil may bangkang dimotor si Mang Doming ay makikisakay na lamang siya. 20 pesos kapag sumakay ng bangka mula sa bayan patungo sa isla na kung tawagin ng karamihan ay Sunrise Island. Dahil bago makita ang bayan, ang paglitaw ng araw ang isla muna ang nauunang nakakasilay nun. Sige ho, pero pwede bang bumili muna sa butika? Saglit lang ho ako. Ay oo, sige, wala pa naman ang asawa ko. Saglit lang ako, Mang Doming, babalik din ho agad. At agad na humakbang patungo sa kabilang kalsada. Sa nakalipas na mga taon, naging maayos ang buhay niya sa isla kumpara sa dinanas niya sa kamay ng lalaking sumira sa kanya at ang inainahang walang ibang ginawa kundi ang gawin siyang kolateral. Kung sana buhay pa ang itay niya, hindi niya siguro mararanasan ang masalimuot na pangyayaring iyon sa kanyang buhay. Ito ang bayad. Pagkatapos niyang kunin ang sukli, agad siyang humakbang paalis. Ngunit biglang natigilan si Liel nang may humintong magarang sasakyan sa kanto. Sa unahan nun ay isang mamahaling restaurant na nitong buwan lamang yata binuksan. Ngayon nga lang niya iyon nakita ng medyo malapitan at napakaganda ng loob nun. Mas nagulat si Liel nang lumabas ang isang lalaki sa driver's seat at binuksan ang pinto sa likuran. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan na hindi naman dapat. Kahit nakakaramdam ng kakaiba, hindi pa rin siya umalis sa kinatatayuan niya at hinintay na lumabas ang nasa loob nun. Halos lumabas ang puso niya sa kanyang dibdib nang mamukaan niya ito. Otomatiko niyang isinukbit ang malong sa ulo. Sa sobrang kaba, bigla siyang napatawid ng kalsada. Hoy, kung gusto mong magpakamatay, huwag kang mandamay. Sigaw ng lalaking driver. Sunod-sunod siyang yumuko sa tricycle driver dahil sa wala niyang pakundangang pagtawid. Pasensya na. Aniya bago tumakbo patungo sa kabilang kalsada. Para siyang nakakita ng multo sa klase ng kanyang muka. Gulat, takot at kaba ang nangingibabaw sa kanya. Hindi na nga niya narinig ang sinabi ni Mang Doming.
Liel, ano ang nangyari? Bakit parang nakakita ka yata ng multo? Liel? Wag! Bigla siyang umatras nang maramdaman ang pagtapik ng lalaki sa kanyang balikat. Nanginginig ang kanyang katawan na mukhang napansin naman iyon ng kausap, kaya isang hakbang ang ginawa nito paatras. Bakit? Sino ba ang nakita mo? Malumanay at nagtataka nitong tanong. Alam niya ba na narito ako? Nauutal at mahina niyang tinig. Sino ba? Si Darking. Pabulong na usal niya habang nagtatago sa likod ng puno. Patuloy ding inililibot ang mga mata dahil baka makita siya ng lalaking labis na kinatatakutan. Ma! Napawi ang takot ni Liel nang makadaong sila sa baybayin ng isla. Agad siyang pumihit sa dako roon kung saan tumatakbo ang 8 taong gulang niyang anak na si Shanine. Wow, may puto! Bulalas muli nito. Di pa nga sila nakarating sa bahay. Agad na nitong hinalungkat ang basket niyang dala. Liel, anong nangyari sa'yo kanina sa bayan? Parang takot na takot ka. Hindi maiwasang usal ni Mang Doming habang nakasunod ang mag-asawa sa likuran niya. Yun ho ba? Wala ho. Akala ko ay kakilala ko. Hindi naman ho pala. Pagsisinungaling niya. Tinignan siya ni Shanine. Ani mo'y nag-iisip kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Hayaan niyo na ho yun. Pasensya na rin. Baka may problema ka, Liel. Pwede mong sabihin sa amin. Ani Helda na lumapit na rin sa kinaroroonan ng asawa. May edad na ang mag-asawa. Itinuring na rin niyang pamilya ang mga ito dahil bukod sa ito ang nakakita sa kanya sa dalampasigan noon ay ito rin ang humingi ng tulong sa mga kabaryo nila na kung pwedeng magbayanihan ng mga ito upang mapatayuan siya ng kubo. Mabuti pa rin ang Diyos sa kanya dahil kahit hindi naging mabuti ang sinapit niya, may mga taong tumulong sa kanya upang makapagsimula ng panibagong pag-asa sa lugar na ito. Wala, Ate Helda, ayos lang naman ho. Anya, bago siya nagpaalam para lumiko na ng daan. Mama, ano po yung sinasabi ni Mang Doming? Pagpasok niya ng bahay ay si Shanine agad ang bumungad sa kanya sa sala. Maayos naman ang kanilang bahay. Kahit kawayan, may mga naipundar siyang mga gamit tulad ng kawayang sala set at TV. May isang silid kung saan sila natutulog ni Shanine. Sa edad na 8 taon ay naaasahan niya na ito, lalo na kapag wala siya at nasa bayan. Grade 3 na rin ito at dahil walang paaralan sa baryo, kaya't sa bayan pa pumapasok si Shanine. Ang sabi ng karamihan, hindi niya kamukha ang anak niya. Oo, hindi talaga, dahil sa unang tingin pa lamang niya, ay ang ama na nito ang kamuka. Matangos ang ilong, maasul na mga mata at maputing balat na namanan nito sa ama. Wala naman yun, hayaan mo na. Hanggang ngayon, natatakot pa rin siya, pero hindi niya ipinahalata sa bata upang hindi ito magtaka. May mga sandali na nagtatanong ito kung nasaan ang papa. Ang laging sagot niya ay hindi niya alam dahil aniya, naghiwalay sila bago pa niya malamang buntis siya rito. Naniwala naman ang bata at hindi na rin naman nagtatanong pa. Sana ngay wag na talaga dahil sa bawat pagsisinungaling niya, talagang naaalala niya ang kahayupang ginawa sa kanya ng ama ni Shanine. Pero kahit naman ganun, hindi niya na minsan ibinaling sa bata ang galit dahil biktima lang din ito at walang alam sa mga nangyari sa kanya. Siya nga pala mama, ang sabi ni sir, ako raw ang isasali ng school namin sa swimming contest sa susunod na buwan. Napangiti siya at talagang nagulat. Talaga ba? Sunod-sunod ang tangong pinakawalan nito. At ang sabi pa po, kapag nanalo raw po ako sa bayan, sa unit din po ako dadalhin. At kapag nanalo daw ulit ako mama, probinsya na raw po. May pera raw po kapag nanalo kaya gagalingan ko po para magkapera tayo. Napakabait na bata ni Shanine. Responsable ito lalo na kapag wala pa siya at naunang umuwi ang anak niya. Kadalasan kasi, nasa laot siya kasama nila Ate Helda para manguha ng mga tahong. Kung minsan, sumisisid sa dagat para sa lobster. Noon hindi talaga siya marunong lumangoy, pero nang magawi siya rito, inaral niya iyon dahil pangingisda lamang ang pangunahing hanap buhay rito. Bakit ma? Natahimik kasi siya tumalikod patungong kusina. Sumunod ang anak niya. Naisip ko lang anak, kapag halimbawang nanalo ka, lalabas ka ng bayan?
Opo, at sabi pa sa Maynila raw po ako dadalhin kapag nanalo ako sa lahat ng contest dito sa probinsya. Kinakabahan siya dahil siguradong mananalo ito. Dahil 5 taon pa lamang si Shanine, sumisisid na sa dagat ang anak niya. Bihasa ito sa paglangoy, kaya alam niya na mapupunta ito sa Maynila. Paano kapag nagkaganon? Ibig sabihin nun, may posibilidad na magkita ang mag-ama. Dahil kung nakita niya nga kanina ito sa bayan, sa lungsod pa kaya? Tulong! Si Batoy ang anak ko nalulunod. Maawa kayo, tulungan ninyo si Batoy. Natigilan ng mag-ina nang marinig ang hiyaw ng kapitbahay nilang si Ika. Panayang sigaw nito at halos hindi alam kung saan tatakbo upang humingi ng tulong. Mama, sandali lang. Tumayo siya bigla sa kinauupo ang lilim ng punong niyog nang makitang tumakbo si Shanine patungo sa dako ng babae. Tumakbo siya para rin sana tumulong pero nakatalo na ng tubig ang anak niya. Batoy! Panay ang pag-iyak ng babae. May mga lumapit na ring mga kabaryo nila. Anong nangyari? Si Batoy nalulunod. Batoy! Muling hagulgol nito. Hinagod niya ang likod nito upang subukang pakalmahin si Ika. Siguro kung ikukumpara ang bilis ng anak niya sa paglangoy kaysa sa kanya ay nasa kalahati lang siya. Naging libangan na kasi ni Shanine ang sumisid sa dagat sa tuwing Sabado at Linggo. Mas marami itong oras sa dagat kaysa mag-study sa bahay. Batoy! Sunod-sunod na lumapit ang mga tao roon nang makarating sa pangpang ang anak niya at ang batang lalaki. Panay ang pag-ubo nito, siguro ay dahil sa daming tubig na nainom, habang si Shanine simpleng humakbang palapit sa kanya. Ayos ka lang ba anak? Hingal itong sumagot. Ayos lang ma. Isa ito sa dahilan kung bakit proud siya sa anak niya dahil hindi ito nagdadalawang isip na tumulong sa tuwing may ganitong pangyayari. Dahil sila ang pinakamalapit sa dagat kaya't sila ang nauunang nakakarinig sa tuwing may nalulunod. Kadalasan kasi sa tuwing takip silim ay sa dalampasigan talaga ang tambayan ng mga bata para maglaro kaya kadalasan ay nangyayari ang mga ganito. Salamat Shanine, salamat talaga. Napakagaling mo nga talaga Shanine. Ay oo, pwedeng ipambato sa swimming yan. Napapayo ko na lang dahil sa hiya ang anak niya. Hindi kasi ito sanay sa mga papuri, lalo na pag galing sa ibang tao. Nang magsialisa ng mga tao, bumalik na rin sila sa bahay. Pinauna niya ang bata para makapagpalit dahil baka sipunin. Habang siya ay naroon lang sa dalampasigan at pabalik na rin ang bahay. Napatigil lang siya sa paghakbang nang may malaking yate ang tumigil sa daungan ng mga bangka. Sa pinta nito ay halatang bago pa. Sino kaya ang bisita sa isla? Naitanong ng kanyang isipan. May mga bumaba ngunit hindi niya mamukaan dahil medyo malayo iyon sa kanyang kinaroroonan. Sa bagay, malapit na rin kasi ang fiesta. Banta niya mga bisita ito ni Gov. May rest house kasi ito rito sa isla sa pinakamataas na bahagi iyon ng lugar naroon. Hindi na siya nagabalang usisain kung sino-sino ang mga iyon. Tumalikod na lamang si Liel para umuwi na. Hindi pa siya nasanay na sa tuwing may okasyon sa baryo, maraming dumadayo dahil sa sikat ang lugar na ito sa malalaking tuna at lobsters. Kadalasan, mga kano ang pumupunta rito. Mga turistang nais makakita ng fire dance tuwing full moon. Minsan, naging sideline niya na rin yun, lalo na kapag walang mga performers. Nakakamiss ang sumayaw sa gitna ng bonfire, hawak ang isang lubid na may apoy sa magkabilang dulo. Pagod na ibinagsak ni Liel ang likuran sa upuang kawayan sa sala. Medyo matumal ang bentahan ng tahong at isda ngayong araw, kaya umabot na ng hapon bago siya nakauwi. Mano po mama? Ngayon lang din dumating ang anak niya. Akala niya nauna na itong umuwi. Kamusta ang pag-aaral Shanine? Malambing niyang tanong rito, pero hindi ito sumagot agad. Ibinaba ang dalang bag sa isahang upuan, tsaka hinubad ang black shoes. Ayos lang po. Anito, matamlay din ito na mukhang ngayon lamang niya nakita. Lagi kasi kapag umuwi ito ng bahay ay masaya lamang, pero ngayon ay halatang malungkot. May nangyari ba anak? Ma, pwede kaya nating hanapin si Papa? Nagulat siya nang seryosong tumingin ng bata sa kanya. Ano? Bakit mo naman naisip yan? Napakamot ito ng ulo. Kasi po si Jim, lagi niyang sinasabi sa akin na anak lang daw ako sa pagkadalaga mo. Lagi niya pong sinasabi sa akin na baka malandi ka daw po kaya nagkaanak ka po ng walang asawa mama.
Kaya ayun po, sinuntok ko siya sa bibig at dumugo. Sabi ni Sir, kailangan po kitang dalhin bukas sa school. Kung wala daw pong magulang, hindi makakapasok ng room. Kailan pa na napak ang anak niyang to? Sigurado naman siyang hindi ito tomboy at siguradong hindi basagulera. Sana anak, hinayaan mo na lang kasi hindi naman totoo yun. Napapagod lang sila sa kakabuli sa'yo, titigil din yan. Kasi naman po mama, ayokong sinasabihan po kayo ng kung ano-ano dahil wala naman po silang alam. Naluluhan itong sambit, mumiti siya at niyakap ang anak niya. Hayaan mo sila, huwag ka nang umiyak. Salamat anak at pinagtatanggol mo si mama. Pero hindi na iyon kailangan siyanin. Kaya na ni mama ang sarili at ayoko nakikipag-away ka dahil sa kanila ha. Opo mama, sa ganda ng anak niya may nambubuli pa pala rito at mas matangkad ito sa 8 taong gulang na bata. Sa bagay sa tangkad ba naman ng ama nito, mukhang wala talagang nakuha ang anak niya sa kanya dahil lahat namana nito sa ama. Liel, may tumawag mula sa labas kaya agad siyang tumayo. Sige na, magbihis ka na anak. Anya bago tumalikod upang lumapit sa pintong kawayan. Mang Domeng, kayo ho pala, pasok ho kayo. Ay hindi na, nagmamadali kasi ako at marami pa akong gagawin sa barangay. Bakit ho sana? Tila nahihiya pa itong magsalita. Ano kasi Liel, ang fire dancer kasi natin, may okasyon ding dadaluhan sa bayan bukas ng gabi. At bayad na raw siya doon kaya kailangang ituloy. Kaya naisip ko na baka pwedeng ikaw na lang ang pumalit. Malaki din ang bayad ni Gov dito Liel. Bukod sa mga bisita niya, may mga kaibigan din siya na mula sa Maynila at nagre-request daw ito ng fire dancing. Pero dahil nga sa sinabi nito, kaya talagang hindi pwede. Naisip kita agad dahil magkasinggaling lang naman kayo ni Marisa. Nag-aalangan pa sana siya pero dahil sa utang na loob, pumayag na rin kahit medyo napipilitan. Salamat Liel, bukas ng 8:00 daw sa rest house ni Gov. Aasahan kita roon ha. Tumango na lamang siya para sa sagot. Siguro hindi mo tinuturuan ng mabuting pag-uugali yung anak mong yan. Kaya ka babaeng tao, wagas kung makapanakit sa anak ko. Tahimik lang siya habang nasa harap sila ng guidance council. Nakikita mo yan ha bata? Nawala ang isang ngipin ng anak ko dahil sa ginawa mo. Bigla niyang niyakap ang anak upang hindi nito maiduro si Shanine. Mrs., narito tayo para magkaayos. Hindi po ito palengke para sumigaw ka. Halatang naiirita na ang teacher na nasa harapan nila. Malaking bata pala ang nasuntok ni Shanine kaya siguro malakas mambuli dahil umaasang malaki ang katawan. Ma'am, kita niyo naman ang ginawa ng… Tama na, hayaan niyo muna ako magsalita. Pigil ng guro, tumingin ito sa batang lalaki. Jim, anong nangyari? Mahinahon itong sambit sa batang mataba. Magsalita ka anak, huwag kang… Mrs., ang bata ho ang kausap ko, hindi ikaw. Natatawa na lang siya ng lihim dahil sa babaeng hindi marunong umintindi. Dumaan lang po ako ma'am tapos tinignan ko si Shanine. Tapos po sinuntok niya na ako sa bibig. Pagsisinungaling ng batang lalaki. Sigurado ka? Dahil oras na nagsinungaling ka, masususpindi ka ng 2 linggo. Ma'am, hindi po sinungaling ang anak ko. Pinalaki ko itong mabuting bata. Please, Mrs. Sanchez, manahimik ka pwede? Kalma lang, wala pa tayong hatol. Opo, ma'am, sagot ng bata. Bumaling ang teacher sa anak niya. Shanine, totoo ba ang sinasabi ni Jim? Hindi po, ma'am. Kita mo, sinungaling ang batang yan. Mrs., pwede bang lumabas ka na lang muna? Magulo, sobrang gulo mo. Bigla itong naupot na tahimik kaya muling nagsalita ang guro. Bakit Shanine, anong nangyari? Tinignan siya ng anak. Ngumiti siya kaya muli itong dumako sa kausap. Ma'am, palabas na po sana ako ng gate nang itulak niya po ako. Tapos tinawanan at ang sabi, anak daw po ako sa pagkadalaga ni mama dahil baka daw po malandi ang mama ko. Ma'am, kahit ako na lang po ang pagsabihan niya ng masama araw-araw, wag lang niyang idadamay ang mama ko na walang ginawang masama sa kanya. Kaya ho sa galit ko, sinuntok ko yung bibig niya. Yun po ang maingay kahit po siguro kayo ma'am kapag nilait at sinabihan ng mga masasakit na salita ang mama niyo, magagalit po kayo. Totoo ba yun, Jim? Nayo ko ang bata. Tinatanong kita, Jim, totoo ba? Nagtaas na ito ng tinig. Opo, ma'am.
Jim anak, bakit mo sinasabi yan? Hindi mo naman ginawa, di ba? Pero nanatiling tahimik ang matabang bata. Dahil sa ginawa ng anak mo, siya ang isususpindi ko. Sige Shannon, humingi ka ng sorry. Madali lang namang kausap ang anak niya eh. Ikaw din Jim. Muli nitong sabi. Bakit ganon? Paano ang ngipin ng anak ko? Sino ang gagastos? Sigaw ng babae. Mrs., kasalanan niya ng anak mo. Kaya dapat sa susunod, wag siyang nangahamak. Dahil baka kapag inulit pa niya ay gumapang na yan pa uwi. Biro ng guro kaya natawa siya. Nagpasalamat na rin siya dahil sa guro na hindi kumampi sa mali. Lumabas sila ng opisina at hanggang sa labas, naririnig ang ingay ng babaeng ina ni Jim daw na yun. Sige na, mag-aral kang mabuti at hayaan mo na ang mga nambubuli sa'yo. Hanggat hindi ka nila sinasaktan, wag mo silang papatulan anak. Naiintindihan mo? Matapos sa opisina ng guidance, hinatid niya si Shannon sa room nito bago siya nagpaalam. Kailangan na niya kasing umalis dahil kailangan niya pang magtinda. Ayos lang naman na iwanan niya si Shannon dahil may kasama ito pa uwi na mga taga-isla rin at iisang sakayan lang sila ng bangka pa uwi doon. Mag-aalas 12 nang makauwi siya. Dumiretso na rin siya sa bahay nila Ate Helda para kunin ang isusuot niyang damit at gamit sa pagsasayaw mamaya. Mag-iinsayo pa siya dahil ilang buwan na rin kasi nang huli niyang mag-fire dancing. Salamat talaga Liel. Tinagdagan ko na rin niya ng maskara para naman maging magana at suspense ang datingan. Okay ate. Good luck na agad sa'yo ha. Galingan mo. Malay mo ay kunin kang fire dancer sa ipapagawang resort ni Gov sa isla. Di dagdag kita yun sa inyo ni Shannon. Ngumiti siya kahit medyo hindi siya kumbinsido. Para kasing kinakabahan siya na hindi naman niya alam kung bakit. At para saan ang kabang yun? Hindi ba masyadong lantad ang katawan ko rito Ate Helda? Ano ka ba? Hindi at napaka-sexy mo nga. Parang wala kang anak na 8 years old sa klase ng katawan mo. Ang kinis mo rin pala. Hindi mo man lang ipinapakita. Lagi ka kasing naka-long sleeve at maong. Tapos may malong pa. Natatawang usal ng babae. Mama, ang ganda mo po. Maging si Shannon ay namanghari na. Pero kahit na, hindi kasi talaga siya sanay sa ganitong kasuotan. Tila isang dangkal lang ang suot niyang pang itaas at ang nasa lilayan ay tila ginupit-gupit na tela at itinali lamang din sa mismong kapiranggot na telang yun. Ang pang ibaba ay bikini lang na itim na tinakpan lang din ng bulaklaking tali. Itinali iyon sa kaliwang bewang niya na para bang mag-Hawaiian dance na wala sa ayos. Ang maskara niya ay kulay itim na kakulay ng suot niyang pang itaas na nilagyan ng mga pangpakintab. Bibig lang ang nakikita roon at ang kanyang mga mata. Nilagyan siya ng makapal na lipstick at pinintahan ng hita niya hanggang binti ng kulay itim na pintura. Isang sawa iyon na gumagapang pababa sa paa niya. Kung siguro sa ibang mga fire dancers, talagang ikatutuwa niya at talagang mamamangha siya. Pero sa kanya kasi, siya ang may suot at hindi talaga siya sanay kaya parang hindi siya komportable. Sa gitna ng bonfire sa mismong rest house ng gobernador ginanap ang selebrasyon. Sa susunod pa ang fiesta. Ang sabi ni Ate Helda, kaarawan daw ng kaibigan ni Gov at pahanda raw ito para sa taong yun. Grabe, nakakalula ang mga pagkain at mga panauhin. Karamihan ay may ibang lahi at ang iilan lang ang taga-isla rito. Oh, patapos na ang kainan Liel. Bonfire na ang susunod. Heto ang gamit mo. Good luck sa'yo ha. Anito at hinatak ni Ate Helga si Shannon na anak niya upang umatras. Ayaw pa sana niyang kunin ang lubid na may nakataling bolang apoy sa dulo. Nakalagay ito sa isang lagayan na hindi naaabot ng apoy ang lubid. Sinindihan na ang isang malaking tipak na mga kahoy. Sa dagat sana ito gagawin. Ngunit nag-request ang guest na kung pwede dito na lamang. Sa open place nila yun ginawa. Mas marami ang guest na lalaki kaysa sa mga kababaihan. Maiilan doon, mga asawa o nobya ng mga lalaking kanu siguro. Wow! Nang lumabas siya mula sa kadiliman, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Animoy mga lalaki ngayon lamang nakakita ng isang gaya niya. Isang pagpupungay sa pamamagitan ng pagyuko, bago niya ipinag-cross ang mga paa at muling yumuko. Alam niyang nakikita ang cleavage niya dahil sa halos mahulog na suot na pang itaas. Ngunit narito na siya at wala nang atrasan. Hawak ang 2 lubid na may apoy sa dulo at bawat lubid ay nasa kalahating metro.
Itinaas niya iyon at nagsimulang umindayog, kasabay ng mga bolang apoy na animoy lumilipad-lipad paikot sa kanya. I think she's pretty. Yeah, and so hot too. I want her. She's good. Habang nasa pagsasayaw, naririnig niya ang usapan sa paligid. Ang katawan ni Liel ay tila walang buto sa lambot at bawat indayog sumasabay din ang kanyang mga hawak na lubid at ang bihasa sa ganoong trabaho. Ngunit napukaw ang kamalayan niya nang madako ang mga mata sa isang lalaking nasa balcony ng rest house. Nakatayo ito roon at nakatitig sa kanya ng seryoso. Biglang kumabog ang kanyang puso. Nakatayo siya sa balcony, hawak ang baso na may lamang alak. Tinatanaw ang lawak ng lugar. Madilim, ngunit sa tulong ng bilog na buwan, nakikita niya ang buong paligid. Idagdag pa ang bonfire na nagnininga sa apoy. Nasa loob siya kanina sa inuukupang silid. Ngunit sa hiyawan at palakpakan, napabalikwas siya ng bangon. May isang babaeng nakamaskara habang nasa gitna ng karamihan. Ang katawan ay animoy walang buto sa lambot. Para itong nasa isang circus na nagpapakitang gilas. Natuod siya ng sandali at tila kinakabisa ang hubog ng katawan ng babae. Napaka-sexy nito sa bikini at top na sinadyang punitin upang makadagdag atraksyon sa mga manonood. Sa hula niya, matagal na ito sa ganoong klase ng pagsasayaw. Dahan-dahan niyang sinimot ang laman ng baso. Nagbabaka sakali na sa paraang iyon, mapigil ang nararamdamang pagnanasa sa nakikita. Hindi niya makontrol ang nararamdamang init. Mas sumiklab pa nga yata dahil sa alak na humahagod sa kanyang lalamunan. Dark, narito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Hindi siya lumingon at ang tuon ng mga mata, hindi man lang inalis sa babae sa baba. Mukhang type mo ang fire dancer ko ah. Pasaring pa ng kanyang kaibigan. Hindi pa rin siya sumagot dahil parang ayaw niyang putulin ng panunood. Shut up. Aniya nang patuloy siya nitong binibiro. Aba, interesado. Sabay halakhak nito na tila alam na ang kahahantungan nito. Ngunit nang biglang tumigil ang babae at tumalikod, bigla siyang naalarma. Yun na ba yun? Tapos na iyon agad? Parang gusto niyang hilahin ang babae at ibalik sa pwesto. Gusto pa niyang makita itong gumigiling. Gusto niya pang pagpantasyahan ang alindog nitong taglay. Of course, tapos na rin ang music kaya tapos na. Sambit ng kaibigan niyang governor. Do you know who is she? Tukoy sa babaeng sumayaw. No, but I think taga rito lang din siya. I want to see her face. Hindi niya alam kung bakit maging siya man nagulat sa salitang lumabas sa kanyang bibig. Hey, don't tell me na. Kinalimutan mo na ang nakaraan mo. Si Lia lang babaeng nagpabaliw sa'yo. Yeah, he is right. Siguro nga yun ang pinakamainam na tawag roon. Baliw. Pero hindi niya alam kung nasaan o kung buhay pa ba ang babae. Ipinahanap niya na sa mga tauhan, ngunit wala man lang silang nakita. Ang hula ng kasambahay niyang si Manang Elma ay tumalon nito sa dagat. Maging siya, hindi rin makapaniwala sa nagawang yun. Tama lang din na tinakasan siya dahil kasalanan din naman niya. Kung siguro hindi siya nalulung sa bisyo, hindi niya masasaktan ng ganun si Liel. Kasalanan niya, kaya tama lang na hindi siya patulugin ng konsensya. Makakatulog lang siya kapag nakaubo siya ng isang bote ng alak, pero kapag hindi at normal na pagtulog ang gawin niya, para siyang mababaliw dahil kahit matagal na ang nakalipas, naririnig pa rin niya ang sigaw at pagmamakaawa ng dalaga. Hey Darking, are you okay? Hindi siya sumagot at tinalikuran na lamang ito. Come on Dark, kung gusto mo pasayawin ko siya sa harapan mo. Wala lang yung masamang titig mo sa akin. Just shut up Wenzel. I'm not in a mood right now. Anya na lamang para tigilan na siya ng kaibigan. Pero mukhang hindi naman yata masamang ideya ang sinabi nito. Tara na anak, kailangan na nating umalis. Sandali Liel, hindi mo pa nakukuha ang talent fee mo. Kinuha nito ang bag at hinila si Shanine. Ate, ipakuha mo na lang kay Mang Doming. Kailangan na kasi naming umuwi. Bigla kasing sumakit ang ulo ko. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay para kasing si Darking ang nakita niya kanina sa balcony. Sa tindig at katawan, sa pagtitig at style ng kasuotan. Hindi niya halos makita ang mukha nito. Pero para makasigurado, umalis na lang sila agad ng anak niya. Hindi pwedeng magkita o makita siya rito at malaman nitong may anak sila.
Hindi kailanman dahil natatakot siya na muli na namang maulit ang nangyari noon. Ayaw na niyang maging parausan kung kailan ito gustuhin. Titigil kung kailan ito naisin. Para siyang baboy na kahit ano na lang ang gawin sa kanya ay hindi siya makakatanggi dahil sa titig pa lamang nito talagang natatakot na siya rito. Pagtalikod nila ni Shanine ay bigla naman siyang tumigil at tumingin kay Ate Helda. Te, siya nga pala. Kapag tinanong nila kung sino ang sumayaw, huwag niyo hong sasabihin ang tunay kong pangalan. Anya kaya nagtaka ito pero sumang-ayon pa rin naman. Mama, bakit ho umalis tayo agad? Paglabas nila ng gate ay nagtanong si Shanine. Napagod ako anak at masakit din ang ulo ko. Hindi siya pwedeng magsalita ng kung ano-ano dahil hindi pwedeng malaman ni Shanine kung ano talaga ang dahilan niya kung bakit sila umalis agad. Okay po ma. Bakit ba kung saan ay naghilom na ang sugat sa puso na ginawa nito? Muli itong magpapakita sa kanya. Napakatagal na ng 8 years, kaya bakit kailangan pang muli na magtagpo ang landas nila ni Darking? Maayos na sila. Maayos na sila ni Shanine kaya bakit pa? At ang lugar na ito ay malayo tapos ngayon ay mapapadpad ito rito. Pero umaasa siya na sana hindi iyon si Darking at napagkamalan niya lamang. Sana ay ganun nga. Kinabukasan ay maaga pang nagising si Liel. May pasok si Shanine kaya kahit medyo inaantok pa, bumangon pa rin siya para magluto ng agahan. Nakapagsalang na siya ng kanin kaya dumako siya sa munti nilang sala para magkape. Mag-aalas 5:40 na ng umaga. Pero sa gitna ng paghigop niya ng kape ay katok ang pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Tumayo siya at sumilip sa siwang ng bintana nang makita kung sino yun tsaka lamang niya binuksan ang pintuan. Magandang umaga, Liel. Wika ni Mang Doming. Magandang umaga din ho. Aniya't nilakyan ng siwang ng pintuan para makapasok ito. Dumiretso naman ito sa salat na upuron. Kapi ho. Ay, katatapos ko lang din, salamat. Bakit po sana, Mang Doming? Ang sabi ni Helda, umalis daw kayo kaagad ni Shanine matapos ng sayaw. Hinahanap ka kasi ni Gov. Kaya ang sabi niya, ipasabi na lang sa iyo ang mensahe niya. Umaga pa ako dahil baka hindi na kita maabutan mamaya. Medyo nahihiya pa ito sa tono ng boses. Ito nga pala ang bayad mo. Maraming salamat daw sa napakagandang performance mo. Sabay abot ng isang sobre. Kinuha niya iyon. Muli namang nagsalita si Mang Doming. Isa pa nga pala, Liel. Gusto ka daw sanang imbitahan ulit mamaya. Huwag kang mag-alala. Mas malaki ang bayad rito dahil kaibigan ni Gov ang magbabayad. At ito rin daw ang nag-request na sumayaw kang muli. Nagagalak nitong paliwanag. Pagbigyan mo na, Liel. Tiyak ay malaki ang makukuha mo roon. Ang sabi ng ibang taga rito ay bilyonaryo daw ang binatang iyon. Hindi siya umimik dahil hindi siya sigurado kung babalik pa ba siya roon o hindi na. Sige na, Liel. Ayaw mo naman sigurong ipahiya si Gov sa bisita niya, hindi ba? Napalunok siya. Mukhang wala na siyang ibang magagawa kundi ang pumayag. Sige ho, titignan ko. Bigla itong napangiti at napatayo din. Okay na ha, wala nang bawian, Liel. Sigurado akong matutuwa si Gov nito. Gusto ka nga raw sanang makita ng bisita niya kagabi pero nakauwi ka na pala. Pilit siyang umiti. Wala na rin siyang sinabi hanggang sa nagpaalam itong aalis na. Magpapalaot daw kasi ito kasama ang asawa. Sasama ho ako. Total ay wala naman siyang maibibenta ngayon sa bayan dahil hindi sila nakapaglaot kagabi. Sasama na siya rito. Oo, sige, maghanda ka na lang para mamaya. Dadaanan ka na lang namin ni Helda. Bago siya umalis, inayos muna niya ang baon ng anak tsaka nagpaalam na aalis na. Marunong na rin naman si Shanine kaya wala na siyang problema. Mag-aalas 6 ng umaga nang makarating sila sa laot. Siya ang unang lumusong sa dagat. Noon hindi talaga siya sanay sa mga ganitong trabaho. Ang manguha ng tahong at talaba, pero ngayon talagang bihasa na siya. Domeng, mukhang yati ni Gov ang naroon. Napatingin siya sa unahan at tumigil sa ginagawa. Oo nga no, mukhang inilibot ni Gov ang mga bisita. Sabat ng lalaki, hindi siya interesado at bumalik agad sa ginagawa niya. Shanine, tara na. Tawag rito ng kanyang kaklase at kabaryong si Karina. Oo sige, palabas na siya ng gate ng eskwelahan. Mag-aalas 4:05 na nang matapos ang klase at ang bawat isa sa mga kasama niya pauwi sa isla ay naghihintay sa labas ng gate upang walang maiwan. Iisang bangka lang din ang sinasakyan nila pauwi sa baryo.
Shanen! Tumigil siya sa pagtakbo nang tawagin siya ng isang bata. Lumingon siya at si Jim yun. Hindi na sana niya hihintayin pa pero muli nitong tinawag ang kanyang pangalan. Bakit ba? Ang sabi ng mama niya, huwag matatakot at isa pa, nasuntok niya na ito. Kapag umulit ito, mawawalan talaga ito ng isa pang ngipin. Tungkol nga pala sa nangyari, pasensya ka na ha. Hindi ko talaga kasi inaakala na sumobra na pala ako. Mas matangkad sa kanya si Jim. Grade 6 na kasi ito at siya naman ay grade 3 pa lamang. Hula niya, 12 years old na si Jim. Ayos lang. Siguro naman okay lang na patawarin niya dahil nagsasorry naman ito. Friend na ba tayo? Nagulat siya doon pero tinanggap pa rin ni Shanen ang pakikipagkamay nito. Sige pero mauna na ako ha, baka iwan kami ni Mang Jose kapag matagalan kami eh. Tumangoy ito kaya tumalikod na siya at tumakbo palabas ng gate. Mas maganda rin namang nangyari ang pagganti niya dahil nagkaroon pa siya ng dagdag na kaibigan. Tara na, aniya sa 10 mga bata. Ngunit may dumaang ice cream kaya nagtakbuhan ng mga ito palapit sa nagtitinda. Hindi siya bibili, pauwi na rin naman, kailangan niya magtipid para may baunin siya sa susunod na araw. Naghintay lang siya sa tabi ng kalsada. Dahil sa daming nagkukumpulan, mukhang matatagalan sila nito. Magagalit na naman si Mang Jose. Napatingin siya sa di kalayuan nang may magarang sasakyan na huminto. Paglaki niya at kapag nakatapos siya sa pag-aaral, makakabili din siya ng ganoon kagarang sasakyan. Tapos bibili siya ng mansyon at mabubuhay sila ng marangya ng kanyang mama. Tapos tutulungan niya yung mga taga-isla para maging maayos din ang mga buhay nila. Namangha siya nang makitang pinagbuksan ng pintuan ng nagmamaneho ng kotse ang nakaupo sa likod ng kotse. Parang iyon siguro yung amo tapos driver yung nakaputi. Ganun na ganun kasi ang mga nakikita niya sa mga drama at pelikula. Lumabas ang lalaki at napakatangkad. Nukat pa niya ng kamay kung hanggang saan yun naabot pero hindi niya abot. Tumingkayad pa nga siya para masukat kung hanggang saan ang taas nito. Tumigil lang siya nang madako ang mga mata ng lalaki sa kinatatayuan niya. At nagulat si Shanen nang mapansin na parang magkahawig sila. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Nabato-balani siya ng sandali para kasi talagang magkamukha sila ng gwapong lalaki. Nagbawi lang siya ng mata nang patakbong tumawid ang lalaking nakaputi. Bata, eto pera, bili ka ng ice cream. Nagulat siya kasi hindi naman siya nangihingi. Ay, hindi po, wag na po. Sige na, ipinabibigay ito ni sir, kaya tanggapin mo na. Baka ako'y makagalitan kapag hindi mo to tinanggap. 2,000 yun kaya parang nag-aalangan siya. Bagong-bago pa man din. Pero, sige na kunin mo na. Ipinagpilitan talaga ito ang pera, kaya tinanggap na lamang niya kahit nag-aalangan siya. Salamat po. Pero nakatawid na ang lalaki nagbigay. Tumingin siya sa unahan, nakatitig pa rin ito sa kanya. Kumaway siya at nginitian ng lalaki, pero hindi ito sumagot. Tinalikuran lang siya, tsaka ito pumasok sa isang restaurant doon. Saan ito galing siya nin? Pagdating sa bahay, yun agad ang bungad ng kanyang mama. Naghahanda na ito para mamaya. Ibinigay po sa akin na hindi ko po kilala mama. Para saan daw? Ang sabi po ng driver ng mayaman na yun, ibili ko daw po ng ice cream. Ayoko sana pero ipinilit po niya mama. Kilala niya ang anak at mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Siya na ang nagtago para sa mga susunod na araw, may magastos din ito. Sige na, kumain ka na doon dahil mamaya, aalis na tayo papunta kila Gov. Tinanggap niyo po ang paanyaya? Oo, para makaipon tayo. At may pang-aral ka sa kolehiyo anak. Sayang ang perang makukuha ko sa pagsasayaw. Hindi na ito umimik at pumasok na sa kwarto para magbihis. Sana lang talaga maging maayos ang performance niya. Nakakahiya naman kasi kapag nagkamali siya. Lalo at kaibigan daw ni Gov ang sasayawan niya. Hindi maintindihan ni Liel ang sarili. Sobra kasi ang kaba niya na hindi naman dapat. Siya na lang ngayong mag-isa na naglalakad patungo sa rest house ni Governor. Nagpaiwan kasi si Shanen sa bahay nila Ate Helga. Nawili na kasi ito nang makita ang movie na pinanonood ng mga anak ng mag-asawang Doming at Helga. Hindi na rin niya pinilit dahil hindi rin naman siguro siya magtatagal. Ang sabi lang kasi ni Mang Doming, magpe-perform lang siya ng 2 beses at depende na raw kung pauuwi na siya. Ayos na sa kanya ang 10,000 na sabi ni Mang Doming sa kanya.
Kagabi ay nakakuha siya ng 5,000 sa ilang minutong pagsasayaw lamang. Kapag ganito makakaipon siya sa pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo. Malayo pa at matagal pa naman sana. Ngunit syempre, mas mabuting pinaghahandaan niya para hindi siya mahirapan, lalong-lalo na ang anak niya. Malapit na rin siya, paakyat na ng marmol na hagdan. May benting baitang iyon, medyo mataas dahil burol na ang itaas nun. Ang suot niya ngayon ay iba sa kahapon, nakapanty short siya. Kesa naman sa kahapon na bikini ang suot niya na hindi talaga siya komportable. Ang pang-itaas sa isang tube na ipinasuot sa kanya ng pilit ni Ate Helga. Ayaw niya sana pero ang sabi kasi nito ay ano na lang daw ang pagpapantasyahan ng mga manonood kung walang makitang balat sa kanya. Ganito talaga kaya wala na siyang nagawa kundi ang pilitin ng sariling suotin yun. Hindi na rin niya pinapintahan ng hita dahil ang hirap kayang alisin. Itinali niya ang mahabang buhok tsaka isunuot ang maskara na gamit niya kahapon. Pinatanggal na ni Ate Helga pero ayaw niyang makita kung sino ang mukha niya. At isa pa, para makasigurado siya na walang sino mang makakakilala sa kanya. Pagpasok sa gate, walang guard siyang naabutan kaya dumiretso na siya sa compound. Kuya, sandali! Nang makita ang isa sa naroon, hindi siya nagdalawang isip na ito'y tawagin. Lumingon ang lalaki. Nagsisimula na ho ba? Bakit parang wala naman hong mga bisita? Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang fire dancer na hinihintay ni Gov? Oo, sagot niya na may kasamang pagtango. Hintayin mo na lang miss, sa taas daw yata, kaya doon mo na lang din sila hintayin. Nagtaka siya at tumingin sa itinuro nitong taas, sa second floor yata ng malaking bahay na yun ang tinutukoy nito. Sige kuya, salamat. Ngumiti ito at saka siya tumalikod. Pwede naman sigurong sa baba na lang muna siya maghintay. Tsaka na siya aakyat kapag narito na ang mga tao. Nagtaka nga siya kung bakit sa taas, gayong ang lawak naman ng compound. Tsaka apoy ang hawak niya, baka masunog sila. Anong naisip ng mga taong yun at sa taas daw siya magpe-perform? Mukhang hindi yata alam ng lalaki na pagtanungan ng fire dance. Iilan pa lang ang naroon, mga kanuna sa hula niya, kasama ng bumaba sa yate kahapon. Naupo siya sa ratan na upuan sa gilid ng swimming pool, pero hindi pa nga siya nagtatagal, ay kumontra naman ang pantog niya. Naiihi siya kaya agad na tumayo si Liel upang maghanap ng CR. Saan ang CR dito? Nagmamadaling tanong sa isang lalaking dumaan. Diyan, diretso ka kumaliwa at sa dulo na may CR na. Salamat, aniya at mabilis na humakbang. Medyo madilim sa bahaging iyon dahil nakapatay ang ilaw at wala na siyang oras para hanapin ang switch. Nakikita pa rin naman at nababanaag ang daan dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan. Pero dahil sa kamamadali niya, bigla na lamang may matigas at malaking katawan siyang nabunggo. Pasensya na, sorry talaga. It's fine. Pero nang marinig ang boses ng kung sino, bigla na lamang namilog ang mga mata at kumabog ng napakalakas ang kanyang dibdib. Kilala niya ang tinig na iyon. Agad siyang humakbang paalis. Hindi pinahalatang nanginginig ang buong katawan dahil sa lalaking nasa kanyang harapan. Sinabi na nga ba niya Tama talaga ang hinala niya. Tama talaga siya. Nakailang hakbang na siya nang bumukas ang ilaw at nang lingunin niya ay ang lalaking pinagtanungan niya kanina ang nagbukas nun. Parang bigla na lamang siyang natuod. Okay na sana pero binuksan pa talaga ang ilaw. Kaya ito at nalantad ang katawan niya sa lalaking nasa likuran niya lamang. Sir Dark, ayos na po ang banyo sa taas. May nasira lang pong wire kaya hindi gumana ang ilaw. Hindi niya malaman kung tatakbo ba o kakalma para hindi siya mahalata. Mabuti na lamang at naisuot niya ang maskara at hindi ito kinuha kahit nasa dilim siya. Okay, muli na naman niyang narinig ang boses nito kaya halos lumabas ang puso niya sa kanyang dibdib. Para bang nagkapobya na siya sa boses at pangalan pa lang nito. Akala niya ay okay na siya at naka-move on dahil sa ilang taon na ang nakalipas. Ngunit mukhang ngayon niya napagtanto na hindi pa pala. Humakbang siya hanggang sa marating ang dulong bahagi ng pasilyo. Ramdam ni Liel na sinusundan siya nito ng tanaw kaya hindi siya lumingon. Hindi siya pwedeng lumingon dahil baka makilala siya nito. Pagdating ng CR, mabilis siyang pumasok at nilock yun. Gulat, takot at pagkabigla ay nagsama-sama na ngayon na hindi niya malaman kung ano ang talagang mararamdaman niya. Minadali ni Liel ang pag-ihi pero hindi siya lumabas. Nanatili siyang nakaupo sa nakasaradong toilet bowl. Napaluha siya.
Ngunit maagap na pinunasan iyon ng likod ng kanyang palad. Hindi pa pala siya nakakausad, sadyang nakatago lamang ang takot sa rurok ng kanyang puso. Oo nga at taon na ang binilang niya. Ngunit ang takot sa puso ni Liel hindi pa rin nawawala dahil nang marinig niya ang boses nito, nanginginig siya. Kagaya ng dati na sa tuwing sasapian si Dark ng masamang espiritu, halos magkandalasog-lasog ang katawan niya sa paghawak nito sa kanya. Para itong baliw, parang wala sa sarili at parang asong ulol na tila hayok sa laman. Ang mukha nito noon ay parang sabog sa ipinagbabawal na gamot, sa mga mata at galaw sa pagtitig na parang tumatago sa mga paningin nito sa katawan niya. Hanggang ngayon, sa tuwing naiisip niya at nai-imagine ang bagay at mga nangyaring iyon, talagang nanginginig siya sa takot. Magsasampung minuto bago siya tumayo sa kinauupuan niya. Siguro naman hindi siya nito nakilala. Siguro naman hindi nito napansin ang mukha niya. Sana lang, dalangin niya na sana hindi nga. Nang makitang walang tao sa labas ng pinto, tsaka siya dahan-dahang lumabas. Hindi siya pwedeng magtagal rito. Kailangan niyang umalis sa lugar na to bago pa siya makilala ni Darking at maulit na naman ang nangyari noon sa kanya. Hindi siya dumaan sa harapan, sa likod siya umikot para maghanap ng madaraanan doon. Ngunit swimming pool pa rin ang kinahantungan niya at walang ibang daan maliban sa gate sa harap ng bahay. Walang tao sa bahaging yun kaya laking pasasalamat niya. Bawat lakad ay sinisiguro niya munang walang Dark sa paligid bago magpatuloy sa paghakbang. Animoy magnanakaw na natatakot mahuli ng may-ari ng bahay. What are you doing? Ngunit nang biglang may umahon mula sa tubig sa pool sa mismong gilid niya, halos maistatwa siya sa sobrang gulat. I said, what are you doing? Bigla itong umahon sa tubig kaya't naalarma si Liel. Wala po sir, mauuna na ho ako. Hindi siya lumingon ni hindi siya naglakas loob dahil baka sa paglingon niya, magtama ang kanilang mga mata. Napakabilis ng kabog ng puso niya. Kinakabahan talaga siya dahil anumang oras mula ngayon, baka makilala na siya, lalo na at sumagot siya sa tanong nito bago pa lamang. Wait, naistatwa siya nang muli itong magsalita. Panay pa naman ang dalangin niya na sana, wag na siyang tawagin. Pero mukhang sumasalungat ito sa mga nais niyang mangyari. You're the fire dancer, right? Baritono nitong tinig. Kanina nakita niya ito mula sa aninag ng buwan. Ibang-iba na ang mukha nito kaysa noon. Makisig, matangkad, at may saktong katawan na alam niyang alaga sa gym na magkaiba sa noon. Mukha yatang malaki ang ipinagbago ng taong ito. The way he speak, the way he looks at her, at ang mga seryosong titig nito talagang nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Oh sir, pero may nakalimutan ho kasi ako. Babalikan ko lang sana. Pinilit niyang iniba ang tinig upang hindi ito magduda. Sana lang talaga hindi na nito naalala ang boses niya. Sana nga ay ganun upang hindi siya nito makilala. Malalaking hakbang ang ginawa niya upang makalayo agad sa lugar na yun. Pero kahit ano pang iwas niya ay talagang hindi yata siya pinapayagan ng tadhana dahil palabas na siya ng gate nang bumukas iyon bigla. Napaatras siya nang makita ang governor at ang dalawa nitong tauhan. Oh, you're here already. Saglit siyang tinitigan at kaagad na bumaling sa lalaking nasa pool. Hey Dark, hindi pa ba magsisimula? Nandito na palang hinihintay mo. Bigla siyang nataranta dahil mukhang nasa likuran lamang niya ang tinutukoy. Dahil kung nasa pool pa rin si Dark, ay sisigaw ang governor para marinig yun ng kausap. Pero sa normal na tinig at nakatitig lang ito sa likuran niya kaya alam na niya. Kasi sir, come on, don't be shy sweetie. Hinapit siya ng governor sa bewang, ngunit lumayo siya. Mukhang hindi na talaga siya makakatakas ngayon, pero hanggat suot niya ang maskara, siguro naman hindi siya nito makikilala. Napayuko siya nang makitang nakatitig sa kanya si Dark. Seryoso ang mga mata nito, parang may kung anong ikinagagalit. Nang magpaalam ang governor na aakyat muna, naginhawaan ang kanyang pakiramdam. Mukhang babaero ang gov na yun at halatang napakabata pa. Siguro mas matanda pa si Darking kesa sa taong yun. Sumunod pati ang mga tauhan nito. Naiwan siya doon, kasama si Dark. Nagtaka siya kung bakit hindi pa ito umaakyat, gayong basa ang suot nitong pang-ibaba. Napaka-perfect ng abs nito. Ngayon lang niya napansin yun. Mukhang hindi na talaga ito adik kagaya noon. Siguro ay natukhang kaya nagbago.
Sana ay nakulong ng tuluyan para hindi na siya ginugulo ngayon. Nakita niyang nakatitig ito sa kanya, kaya humakbang siya para itago ang sarili sa kadiliman, sa lilim ng malaking puno sa gilid ng pool. Hindi niya alam kung anong balak nito, pero talagang ang kaba niya ay sobra-sobra. Magsisimula na raw kasi tapos iilan lang ang bisita. Sino ang sasayawan niya? Ang gobernur at si Dark? Nagsisitayuan tuloy bigla ang mga balahibo niya sa katawan. Sir, excuse me ho, nakita niyo na po ba si Liel? Pero biglang sumidhi ang takot sa puso niya nang makita si Mang Domeng na lumapit kay Dark at makikita sa mga mata nito ang gulat. Liel? Nauutal nitong sambit. Oho, yung performer na magsasayaw. Ngunit mabilis na siyang tumakbo upang lumayo sa lugar na yun. Ibinaba ang hawak na lubid at halos liparin niya ang gate, makarating lamang doon ng mabilis. Liel! Nakita na siya at isinisigaw ni Mang Domeng ang kanyang pangalan. God, bakit ba kailangang ibuking siya ng ganito? Malakas niyang itinulak ang gate, ngunit bago pa siya makalabas, may mga malaking braso ang humawak sa katawan niya. Where do you think you're going? Baritonong tinig ni Darking na nagpanginig sa buong katawan niya. Nagitla si Liel nang biglang kunin ni Dark ang kanyang maskara. Napabawi ng tingin ng magtama ang kanilang mga mata. Ngunit hinawakan nito ang panga niya at pilit pinatitig sa mga mata nito. Umiwas man, wala pa rin siyang nagawa. Liel, you're alive. Mahina nitong usal. Oo naman, buhay siya. Pero siguro kung nanatili siya sa kamay at pangangalaga ng taong to, baka matagal na siyang patay. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay nito. Hindi niya alam kung natural lamang ba iyon sa lalaki hanggang ngayon. Dahil noon, malimit naman itong nanginginig dahil sa lulong sa bisyo. Kaya nga siguro palagi siyang nasa bingit ng kamatayan sa tuwing gagamitin siya ng lalaki dahil sa pagiging wala nito sa sarili. Hanggang ngayon ay hindi nawala ang takot na iyon. Akala lang pala niya ay wala na pero heto at muling nagbalik nang makita niya ang taong ito. Mabigat na iwinaksi niya ang kamay ni Darking na nakahawak sa kanyang panga. Tinapunan niya ng tingin si Mang Domeng na siyang salarin kung bakit siya nahuli. Liel, kailangan ka ni Shannon. Si Darking ang agad niyang pinasadahan. Nakatingin ito sa kanya at kay Mang Domeng. Bakit ho? Anong nangyari? Pinipilit niyang bigyan ng kahulugan ng mga salita. May senyas din siyang pilit pinauunawa kay Mang Domeng. Ngunit hindi niya alam kung nakukuha iyon ng lalaki. Dalangin niya na sana hindi nito banggitin ang salitang anak dahil sigurado siyang malalaman ni Dark na may anak siya. Kinakabahan siya. Kabang-kaba sa susunod na ibubuka ng bibig ng lalaki. Si Shannon, nahimatay Liel. Hindi namin alam kung bakit. Bigla na lang siyang natumba sa kinauupuan habang nanonood ng TV ang bata. Bawat salita nito talagang kinakabahan siya. Dahil oras na magkamali si Mang Domeng, wala na ang lahat ng 8 taong pinagtaguan niya si Darking. Who's Shannon? Biglang tanong ng lalaki sa tabi niya. Tinignan niya si Mang Domeng at pilit na sinisenyas ang huwag magsasalita ito. Umiling-iling ng lihim. Napipikit din ng madiin upang ipakita ang pagsalungat niya. Si Shannon, sir? Siya ang anak ni Mang Domeng. Anak siya ni Mang Domeng na malapit sa akin. Dugtong niya. Tinitigan siya ni Darking pero lagi siyang umiiwas rito. Oo, anak ko, sir. Kahit papaano, nabawasan ang kaba niya. Liel, kailangan na nating umalis. Bumaling sa kanya ang lalaki. Opo, sige po. Hindi na siya tumingin ulit kay Dark. Tumalikod na siya. Nauna si Mang Domeng at sumunod siya sa likod nito. Pero bigla siyang natuod nang hawakan ni Darking ang kanyang pulsuhan. I'll go with you. Namilog ang mga mata ni Liel sa sobrang pagkagulat. Hindi pwedeng sumama si Dark. Hindi na, kaya na namin to. Babalik din ako. No, I'll go with you and that's final. No more buts. Para siyang nasa isang bitayan at naghihintay na lamang ng hatol. Sobrang lakas din ang kabog ng puso niya. Lalo na sa tuwing hihigpitan ni Darking ang pagkakahawak sa kamay niya. Kabang-kaba si Liel habang nasa speedboat. Pagmamayari ito ni Gov. Si Mang Domeng ang nag-drive noon habang siya at si Darking ay nakaupo. Hindi na rin siya nakapagpalit ng damit dahil sa sobrang pag-aalala sa anak niya. Alam niyang nagdududa si Dark. Hindi lang ito nagsasalita. Kita kasi niya kanina ang sobrang pag-aalala niya. Na kahit nga magbihis, hindi na nagawa pa.
Ngayon ay siya naman itong nahihirapan dahil sa sobrang lamig ng gabi. Hindi niya mapigilang yakapin ang sarili dahil sa katiting na tumatapi sa buong katawan niya. Ngunit napatitig siya sa katabi nang may ilagay ito sa likuran niya. Isuot mo. Mahina pero kahit na ganun, narinig pa rin niya. Kahit pumapangibabaw ang makina ng speedboat na kanilang sinasakyan. Jacket na itim, hindi siya gumalaw o isinuot man lang yun. Ngunit nagkamali na naman siya dahil eto mismo ang nagtaas ng kamay niya at ipinasuot iyon sa kanya. Dapat siya na lamang ang gumawa nun para tuloy siyang matutunaw sa kakaibang titig nitong ipinupukol sa kanya. Nagbaba siya ng tingin, ngunit muli na naman niyang naramdaman ang paghawak nito sa kanyang palad. Bakit ba kasi puro ito hawak ng hawak? Kinuha niya ngunit mas humigpit iyon. Don't you dare. Wala na tuloy nagawa si Liel kundi ang pumirmi sa ginagawa nito. Pagtigil ng sasakyan sa pangpang ng dagat, si Darking ang sumunod kay Mang Doming na bumaba. Tatalon na nga rin sana siya pero heto at naroon ito sa bababaan niya at inilahad ang mga kamay sa kanya. Kahit hindi siya tulungan ay kaya niya naman. Nakaya nga niya ng 8 taong siya lang, ngayon pa kaya? Kaya ko na, umalis ka dyan. Mahina niyang utos. Come on, pero parang wala itong ibang sinusunod kundi ang sarili lamang. Kaya tumalon siya pero bigla na lang siya nitong sinalo na parang bola. Sa bagay, sa laki ba naman ng katawan at tangkad nito? Samantalang siya, nasa 51 lang ang bigat. Tapos 5'3 lang ang height kaya para lang siyang bata kapag katabi niya ito. Sa hospital sa bayan si Liel. Nauna na si Helga doon. Bilisan ninyo para makasakay tayo agad. Tumakbo si Mang Doming kaya sumunod siya. At ayun, hindi man lang siya nakaalis sa kinatatayuan dahil hindi nagalaw si Darking. May tinawagan ito saglit at ibinabari na agad ang cellphone. Bilisan mo. Anya rito. Just wait. Di ako tatakbo na parang magnanakaw sa dilim para habulin si Doming. Grabe ang mga salita nito, parang nakakatakot talaga. Hindi man lang kasi nagbabago ang ekspresyon ng muka. Kung kanina ay seryoso ito, hanggang ngayon ay seryoso pa rin. Lalo na sa tuwing aarko ang mga kilay na kulang na lamang ay magdugtong. Pero aminin man niya o sa hindi, ibang-iba na ito ngayon kumpara noon. Ang gwapo pala nito talaga kapag hindi nakagamit ng gamot. Nagbago na kaya ito? Kung oo, ay di mabuti para kay Darking kasi talagang demonyo ito noon nung ilang buwan siyang ibinahay. Hindi pala bahay iyon, ibinodega kamo. Let's go. Napukaw lang siya sa pagmumuni-muni nang hilahin nito ang kanyang braso patungo sa magarang sasakyan na tumapat sa kanila. Bumalik din si Mang Doming at sumakay na rin sa front, sa back naman silang dalawa. Habang patungo sa hospital, purong kaba ang nararamdaman niya. Bakit kaya nahimatay ang anak niya? Wala naman iyong sakit at ngayon lang iyon nangyari kay Shanine. Natatakot siya pero hindi siya nagpapahalata. Baka kasi mahalata ni Dark mahirap na. Pagdating ng hospital, siya ang naunang bumaba. Nurse, saan ho ang emergency? Tanong niya nang magawi sa information desk ng paggamutan. Ngunit hindi sumagot ang babae at hindi man lang siya inintindi. Saglit lang siyang tinignan at muling bumalik sa harap ng computer ang mga mata. Nurse, saan ho banda ang... Pwede ba miss? Sandali nga lang, istorbo. Nagulat na lamang siya nang hinampas ni Dark ang desk nito gamit ang malaking palad. Tell me where's the emergency room? Madiing tanong nito. Halata rin ng galit dahil sa umaarkong kilay. Diyan ho sir, tapos liko po kayo sa kanan, sa dulo po noon ng emergency. Nauutal nitong sambit. Next time, do your job properly. Understand? Hindi niya na hinintay na matapos si Darking sa pagsasalita dahil hinila niya na ito paalis. Kung sana hindi nito hawak ang kamay niya. Kanina niya pa ito iniwan. Ate, si Shanine. Lumingon ang babae sa kanyang dako. Liel, nandito ka na. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Nasa ER si Shanine. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nagulat na lang ako nang tawagin ako ni Karina at ang sabi na himatay si Shanine. Pigil ang hininga niya habang nagsasalita ito. Kabang-kaba rin siya dahil baka sa isang salita lang nito, mahuli siya ni Dark na seryosong nakikinig sa tabi niya. Teka, sino siya? Ang gwapo naman ng kasama mo, Liel. Sasagot na sana siya nang maunahan siya ng lalaki. I'm Darking, Liel's husband. Biglang napatakip ng bibigang babae at sumilay ang ngiti sa labi. Ibig sabihin, ikaw ang ama ni Shanine? Magkamukha kayo eh.
Natulala na lamang siya dahil sa sunod na sagot ni Ate Helga. Para siyang napipi dahil sa mga titig ni Dark sa kanya. Sila na lamang dalawang natira sa bahaging yun. Nagpaalam na kasi ang mag-asawang Doming at Helga dahil naiwan daw sa bahay ang anak ng dalawa. Isang katahimikan ng namayani. Walang sino man ang nais bumasag. Ayaw din niyang magsalita dahil hindi ito ang oras para pag-usapan ng mga ganitong bagay. Nakatayo si Dark, nakasandig sa pader katapat ng ER na nakasarado. Nakakross sa mga kamay at seryosong nakatitig sa kawalan habang siya ay nakaupo at nayuyuko lamang. Tanging sahig ang pinakatitigan. Pareho silang naghihintay sa paglabas ng doktor ni Shanine. Hindi pa rin siya mapakali. Natatakot at kinakabahan pa rin. 8 years. Nakaya mong itago sa akin ang bagay na to? Naalarma siya ngunit hindi man lang sinubukang sumagot kahit marami siyang dapat na isumbat dahil hindi ngayon mas mahalaga ang anak niya na hindi niya alam kung bakit ito na hospital. Hindi ko alam kung susumbatan ba kita o sarili ko ang dapat kong sisihin ngayon. Napalunok siya ng ilang ulit. Oo, sisihin mo ang sarili mo dahil unang-una kasalanan mo ang lahat. Maging ang pagbili mo sa inainahan ko, kasalanan mo rin. Sana ay inalipin mo na lang ako kaysa ang gawin mong parausan araw at gabi. Mas pipiliin ko pang magkuskus ng inidoro kaysa ang makasama ka sa kama. Mga katagang nais niyang sabihin pero mas pinili niyang sa isip niya na lamang. Say something, Liel. Madiing usal nito at humarap sa kanyang dako. Hindi siya magsasalita upang ipakitang hindi siya nasasaktan at hindi siya apektado sa lahat ng mga nangyari noon. I'm sorry for all the pain I did to you. I'm sorry for all the… Tama na, Dark. Ang nakalipas ay lipas na. Ayoko nang muling balikan yun. Dahil baka sa oras na isipin kong muli ang nangyari nun, baka mabaliw na ako at mas piliin na lamang na magbigti. Please, tama na. Kung ano man ang nangyari nun, tapos na yun. Nagawa mo na. Ginawa mo na't hindi na maibabalik ang lahat ng sakit na naranasan ko sa isang adik na kagaya mo. Sa wakas, lumabas din sa labi niya ang mga salitang pilit na itinatago, pilit pinipigilan upang hindi na lumala or baka saktan na naman siya nito. I know, I'm sorry. Lumapit ito at dumako sa harapan niya. Hindi siya tumingin rito. Lumayo ka, Dark. Lumayo ka. Nagmamakaawa siya rito. Pilit tinatatagan ng tinig kahit takot na takot ang kanyang puso. Excuse me, sir. Kayo po ba ang mga magulang ng pasyente? Sabay silang napatingin sa nagsalita. Agad siyang tumayo at lumapit rito. Opo, Dok. Ako ang mama ng bata. Kamusta po siya? Kamusta po ang anak ko? Sunod-sunod na tanong niya. Walang humpay din ang pagsilip niya sa nakabukas na pintuan ng ER. Mrs., may brain hemorrhage po yung anak ninyo. Po? Anong… Ang ibig sabihin, tumama siguro ang ulo ng bata sa matulis o matigas na bagay, kaya nagkaroon siya ng hemorrhage. Kailangan ninyo siyang madala sa Maynila para masuring mabuti. Dahil kung dito sa hospital, kulang na kulang po tayo sa mga gamit. Kapag hindi ito naagapan, mauuwi sa pagkoma ang bata. Nangihina ang kanyang mga tuhod. Nabuwal siya pero maagap na sinalo ni Dark ang magkabila niyang balikat. Thanks, Doc. Kailan namin pwedeng mailipat ang anak namin? Eto na rin ang nagtanong sa doktor habang inaalalayan siyang patayo. Sa lalong madaling panahon dahil inahabol natin ang oras dito. Kapag hindi naoperahan ng bata, koma ang kahihinatnan niya. Nalapatan na namin ang paunang lunas, ngunit ilang oras lamang ang epekto ng gamot kaya kailangang madaliin ang lahat. Okay, thank you. Tumango ang doktor bago bumalik sa loob ng ER. Dahan-dahan siyang pinaupo ni Dark sa waiting area. Dark, si Shanine. Ang anak ko. Shh, calm down. Ako nang bahala sa lahat. Nang marinig niya iyon ay parang nabuhayan siya ng pag-asa. Animoy nagkaroon ng liwanag ang nagdidilim niyang paligid. Sa 8 taon, wala siyang ibang inasahan kundi ang sarili lamang niya pero ngayon, ganito pala ang pakiramdam na may inaasahan ka maliban sa iyong sarili. Lumayo ito ng bahagya at may tinawagan sa cellphone. Ilang sandali lang, may kung sino ulit itong kausap sa kabilang linya. Pinatay muli nito ang tawag nang masiguro ang pinag-uusapan. Ngayon din. Of course, we need it now, Wenzel. Huwag mong bilisan nang hindi ka na manalo sa susunod na eleksyon. Narinig mo ba ako? Tila nagbabanta pa ito sa kausap. Kita niya ang kaseryosohan sa mga mata habang palapit ito sa kinauupuan niya. We need to go. Kinuha nito ang kamay niya tsaka hinila patayo.
Sandali, si Shanine. Naghihintay na sa labas ang anak natin. Bawat salitang binibitiwan nito, talagang makikita ang determinasyon. Sir Dark, hinihintay na po tayo ng chopper sa City Hall. Good, sabihin mong papunta na. Yes sir, right away sir. Sa bawat lakad nito ay hawak siya sa palad. Kahit saan ito tutungo, hindi siya nito binibitawan. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Dark, ngunit halata ang sobrang pag-aalala nito sa anak niya, sa anak nila. Sakay ng ambulansya na unang umalis ang sasakyang yun. Sinundan ni Dark kasama siya. May driver sila, kaya pareho silang nasa back. Matapos nito, iuwi ko na kayo sa atin. Mahina ngunit madiin itong wika. Hindi ako sang-ayon, hindi kami sasama sa'yo. Bigla nitong binitiwan ng palad niya at hinawakan na magkabila niyang pisngi. You will at wala ka magagawa. Bakit kami sasama sa'yo ha? Malay ko bang adik ka pa rin hanggang ngayon, Dark? Sigaw niya kaya ito ay napangisi. Yeah, I am. Bigla siyang natakot. I am. Naadik ako, Liel, dahil sa'yo. Kasabay nun ay ang marahas na pag-angkin nito sa kanyang labi. Ano ba? Parang natakot siyang bigla kaya napaatras siya at sumisiksik sa kinauupuan nang makawala sa halik nito. I'm sorry. Bakit ba natatakot ka pa rin sa akin? Hindi na ako ang dating Dark. Kalimutan mo na yun. Anito at natahimik na lamang. Hindi niya alam kung matatakot o matatawa dahil sa nakikitang inis sa mukha nito na parang hindi sabay na magpaliwanag. Mag-aalas 10 ng gabi nang dumating sila sa St. Luke's Hospital, Taguig. Mabilis ang bawat galaw ng mga nurses at doctors doon. Hindi kagaya sa mga public hospital na hayaan ka munang mamatay bago ka gamutin. Si Dark ang umaasikaso sa lahat. Simula sa mga doctors at sa mga mag-oopera sa bata, eto rin ang pumili. Maging ang private room na lilipatan ni Shanine, eto rin ang nag-ayos. Sa laki nun ay parang 3 ulit sa kanilang bahay. Napakaganda dahil may TV at sopa na rin. Saan ka pupunta? Natanong niya nang akma itong lalabas. Pagod na siya at inaantok na rin. Ang suot kanina ay iyon pa rin hanggang ngayon, pero dahil sa suot niya ang jacket ni Dark, hindi makikita ang katawan niya. Stay here. Sambit nito bago tuluyang lumabas ng silid. Pupuntahan niya sana si Shanine pero sabi ni Dark, eto na raw ang bahala. Inaantok siya pero ayaw niyang matulog dahil kailangang gising siya kapag lumabas na ng operating room ang anak niya. Naupo siya sa sofa. Hindi niya na binuksan ng TV dahil hindi niya alam kung paano. Baka masira ay mahirap na. Hanggang hindi niya napansin na nakatulog na pala siya dahil sa sobrang pagod. Naidantay na lamang ni Liel ang ulo sa headboard ng kinauupuan niya. Sweetheart, wake up. Okay. Napabalikwas siya ng bangon at biglang napatayo nang maramdaman na may tumatapik sa kanyang likuran. Nakita niyang ibinaba ni Dark ang suot na white long sleeve na may koto ng braso. Nakita niya iyon bago tuluyang naibaba ang sleeve nito. Anong nangyari? Si Shanine. Pupuntahan ko siya. You don't need to do that. Doon na ako galing. Here, magpalit ka. May ibinaba itong mga plastic sa mesa na nasa harapan niya. 5 plastic bags at paper bag na may lamang pagkain. May pangalan pa ng fast food ang paper bags na yun. May kape at mga prutas. May pizza at inumin din. Ayos lang. Just do it. Huwag ka na magsusuot ng mga ganyang kasuotan. Babala ayon hindi nakikiusap. Hindi niya sinagot para matigil na ang pagsasalita nito. Tinalikuran niya at pumasok ng CR. Naghugas na rin siya. May towel naman kasi doon at may mga sabon at shampoo. May lotion at kung ano-ano pa. Huli niyang inilabas sa plastic ang damit. 2 jeans na mukhang sakto lang sa kanya. At 2 t-shirt na walang ibang design maliban sa heart sa gitna nun. Kulay pula at purple. May undies sa top din. Alam na alam din ito ang sukat niya, maging sa panty ay sakto din ang kanyang sukat. Para siyang nahiya bigla dahil kahit iyon, si Dark ang pumili at bumili. Paglabas niya ng CR, walang Dark siyang naabutan kaya lumabas siya para ito ay hanapin. Oo, kailangan mong maibigay sa akin bukas sa mga yan. Child custody. Yes, that's it. Biglang nanginig ang buong katawan niya nang marinig ang sinabi ni Dark sa kausap nito sa cellphone. Child custody? Ibig sabihin ay kukunin nito ang anak sa kanya? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya at tahimik na tumalikod pabalik sa silid, ngunit nakita siya ni Dark. Liel, wait. Isasara na sana niya ang pinto
nang bigla ay yung hinarangan ng binata ng paa nito. Kukunin mo? Kukunin mo si Shannon sa akin? Bakit? Bakit hindi mo man lang kami hayaan, Dark? Bakit hindi mo na lang kami pabayaan? Ito ba ang gusto mo? Alam ko na wala akong laban sa iyo dahil ang yaman at kapangyarihan ay nasa kamay mo. Paatras siya ng paatras at sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Please, Liel, listen to me first. Ano pa, Dark? Ano pa ang gusto mong kunin sa akin? Wala na. Dahil ni kaluluwa ko, kinuha at inako mo na. Pati ba naman si Shannon na tanging kayamanan ko? Ano? Sumagot ka. Liel, alam kong hindi ka maniniwala but trust me. This is for you and my daughter. Hindi. Huwag mo siyang kukunin, Dark. Siya lang ang meron ako. Siya lang ang... Hiyaw niya at sunod-sunod na humagulgol. Kung ganun ay kayo lang din ang gusto ko. Tanging hangad ko'y bumalik ka sa akin, Liel, kasama ang anak natin. Hindi ako babalik sa'yo. Hindi ako sasama sa'yo, Dark. Dahil hindi ako baliw para muling danasin ang lahat ng mga kabaliwan mong ginawa sa akin noon. Then, see you in court. Parang bigla siyang nawalan ng lakas dahil sa narinig niya. Palapit ito sa pinto kaya sinundan niya. Dark, please, maawa ka. Huwag mong gawin to. Gagawin ko ang lahat kahit ano. Huwag mo lang kunin si Shannon sa akin. Hindi niya na alam ang gagawin. Wala na siyang ibang maisip na paraan kundi ang yakapin ito mula sa likod at isubsob ang ulo sa suot nitong puting long sleeve. Kahit ano? Tanong nito tumango siya. Pakasalan mo ko. Baritonong ani nito na talagang ikinagulat niya ng husto. Wala na. Nahuli na siya sa bitag ni Darking. Mukhang ang child custody ay paing lamang nito para pumayag siya sa isang kasal. Pero kung hindi niya gagawin, paano na si Shannon? Alam niya at sigurado siya na kahit anong gawin niya, wala siyang magiging laban sa lalaki. Gusto niyang magwala, gusto niyang sumigaw, ngunit hindi niya man lang maibuka ang bibig niya. Hinawakan ni Liel ang kamay ng kanyang anak. Nakalabas na ito ng operating room, ngunit hindi pa ito nagigising. Asahan daw na sa susunod na araw na ito magmumulat ng mga mata dahil sa anestesyang itinurok sa anak niya. Napaluhan na lamang siya. Hindi niya alam na may mga namumuo na palang dugo sa ulo ng anak niya. Ito siguro ang natamo ni Shannon nang itulak ito ng batang kaaway. Hindi man lang nagsasalita ang anak niya dahil alam nito na mahihirapan na naman siya kung saan kukuha ng pera para ipangpagamot. Napakamaunawain ni Shannon, napakabait na bata at masinop sa perang ibinibigay niya. Ni hindi nga ito bumibili ng mga nais nitong kainin dahil iniipon daw nito ang baon para magkaroon sila ng sapat na pera para sa kailangan nila araw-araw. Ma, paglaki ko, ililibot kita sa buong mundo. Bibilhan kita ng mansyon at bibilhan kita ng magarang sasakyan. Umuukil-kil pa sa isip niya ang mga salitang iyon ng anak niya. Isang beses nang makakita sila ng magarang sasakyan sa bayan, ang lagi nitong nais ay maahon sila sa hirap at wala itong ibang hangad kundi ang para sa kanya. Ni minsan hindi niya ito narinig na humiling para sa sarili. Sunod-sunod na pagpatak ng mga luha ang nagpatigil sa pag-iisip niya, ngunit hinayaan na lamang niyang umagos iyon. Gumising ka na anak, para matupad mo yung mga pangarap mo. Paano tayo makakabili ng magarang sasakyan kung nakaratay ka dyan? Paano natin bubuuin yung mga pangarap mo kung hindi ka dumidilat anak? Mahal na mahal kita. Patawarin mo si mama ha? Hindi man lang napansin ni mama na may ganitong nararamdaman ka na pala siya nin. Kung hindi ka pa nahimatay, hindi pa malalaman na may iniinda ka na palang sakit. Naisubsob niya ang ulo sa gilid ng kama ng kanyang anak. Hawak pa rin niya ang kamay nito na wala man lang senyales na gagalaw. Kamukha ko nga siya. Otomatikong pumihit siya sa likuran nang marinig ang nanginginig na tinig ni Dark. Kanina pa kaya ito narito? Hindi niya man lang napansin. She's so pretty. Muli nitong bulalas, hindi utal, kundi panginginig ng tinig ang talagang narinig niya. Lumapit ito sa bandang uluhan ng anak niya at isang masuyong halik sa noo ang ipinagkaloob nito. Nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang inilalapit sa mukha ng bata. Tila natatakot pa itong haplusin yun. Tinitigan niya ito sa mga mata. Sunod-sunod na pagpatak ng mga luha ang nagpagulat sa kanya. Marunong din palang umiyak ang demonyong kagaya ng taong to. I am your father, sweetie. Anito sa anak niya. Para siyang nakakita ng isang maamong pusa sa loob ng isang tigre. Ganito ba ang good side nito?
Napakagwapo nito lalo na kapag hindi ito nagagalit at nananakit. Wake up, sweetie. Daddy's here. Hindi kita pababayaan. Please wake up. Hindi ko na muling sasaktan ng mama mo. Pangako. Parang bigla siyang natuod nang animoy bata itong humihingi ng kapatawaran. Panay din ang pagpahid nito ng mga luha na tila ayaw nitong may makakita na ang kagaya nito ay umiiyak din. Anak, napabalikwas siya ng upo nang marinig ang tinig na yon. Lumingon siya at muli sa nakabukas na pinto, naroon ang inainahan na may kagagawan ng lahat ng kanyang paghihirap. Liel, totoo ba ito? Buhay ka? Akala ko'y namatay ka na. Salamat sa Diyos. Napatayo siya sa kinauupuan at humarap sa dako ng mga ito. Si Kay ang stepsister niya. Maganda na ito, halatang hindi na nahihirapan sa buhay. At ang nanay Belinda niya na tila isa itong donya. Hermes pa ang bag na hawak. Pumasok sila sa loob ng silid na yun. Anong ginagawa niyo rito? Hindi. Alam niyang puro peke lamang ang mga salita ng mga ito. Napangiti si Belinda. Siyempre, dinadalaw ang apo ko at ikaw anak. Matagal na rin simula nang mawala ka. Ang akala nga namin ay patay ka na. Sa titig ng mga ito, nakakasiguro siyang nagdadrama lamang ang mag-ina. Oh Ate Liel, how I miss you. Lumapit si Kay kaya napaatras siya rito. Ito na ba ang anak mo? Kawawa naman siya. Ak mga hawakan ito ng babae ng kanyang pigilan. Huwag mo nga hawakan ng anak ko. Pumihit ito sa kanyang dako. Oops, sorry. Sana ay magising na siya ate. Pero mas okay na wag na dahil masasaktan lang ang bata. Nagulat siya doon. Bumaling siya sa may pintuan. Isinara iyon ni Belinda. Siya nga pala. Ikakasal na kami ni Darking. Ang totoo matagal na kami nakatira sa mansyon niya. Simula nang mawala ka doon na kami tumira ni Mami. Parang nangihina ang buong katawan niya. Anong ibig sabihin ng babaeng to? Isa pa, ayaw mo naman sa kanya diba? Lumayas ka nga at tumalon sa dagat sabi ni Manang eh. Anong kagaguhan ang ginagawa ni Dark? Anong nangyayari? Bakit ang sabi nito ay magpapakasal sila tapos papakasal din ito kay Kay? Nahihibang na ba ang taong yun? Ang sakit. Bakit siya nasasaktan? Bakit parang may libo-libong karayom ang tumutusok sa kanyang puso? I love him and he loved me too. Kaya nga ikakasal na kami. Ang totoo, buntis na ako kaya minamadali ni Darking ang lahat. How sweet he was, di ba ate? Oo anak, napakabuti naman talaga ni Dark. Mantakin mong siya pa ang nagsabing umuwi kami sa mansyon niya at siya na ang bahala sa amin. Pinag-aral niya si Kay kaya ngayon, isa ng assistant ni Dark at mapapangasawa din ito ang kapatid mo. How's that? Is that great, Liel? Sunod-sunod na halakhak ang pumuno sa bawat sulok ng lugar na yun. Animoy mga demonyong nagkatawang tao. Mabuti naman. Pilit niyang tinatagan ng tinig kahit ang totoo, kaunti pang salita ng mga ito, mabubuwal na siya sa sobrang sama ng loob niya. By the way ate, dapat hindi ka na nagpakita para hindi ka nasasaktan. Sorry talaga, wala naman ako magagawa dahil nagmamahalan kami. O napakaswerte ko sa kanya, isang gentleman at maalaga sa lahat, lalo na nang malaman ni Dark na buntis ako. Kahit ano'y binibigyan niya para sa akin ate, napakasweet niya. Wala na ba kayong ibang sasabihin? Pwede bang umalis na lang kayo? Masaya ako sa inyo, kaya kung pwede umalis na kayo. Nagkatinginan ng dalawa. Liel, ano bang sinasabi mo? Ngayon ka palang ulit namin nakita tapos lumayas na kayo at huwag na kayong magpapakita sa akin. Umalis na kayo. Abat sumusobra ka? Ayaw mo bang makitang masaya ang kapatid mo ha? Wala akong pakailam. Nakikita niyo bang nakaratay ang anak ko? Kung wala kayong magandang sasabihin, lumayas na kayo. Muling hiyaw niya sa galit. Mabilis na tinawid ni Belinda ang kanilang pagitan at akmasan siya nitong sasampalin nang biglang bumukas ang pinto at nagngangalit na mukha ni Dark ang pumasok mula roon. Wag na wag mo siyang sasaktan. Dark? Nauutal na lumapit si Kay ngunit walang alinlangan itong itinulak ang babae. Dark, ano ba? Get out. Maotoridad nitong sambit. But honey? Honey? Pag-uulit nito. Yeah, kasi diba? Get out you two. Get out of my sight now. Halos magdugtong ang mga kilay ni Dark dahil sa sobrang galit. Yeah, ngayon din. Rinig niya mga sinabi nito sa kausap sa cellphone pero hindi siya tumingin dito o kinausap man lang ito. Mukhang may katotohanan lahat ng sinasabi ng mag-inang yun at talagang nasasaktan siya.
Sobrang nasasaktan. Ni ang magsalita'y hindi niya na magawa. Nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Hindi pa rin ito bumabangon, ni hindi ito gumagalaw o nagpapakita ng kahit anong senyalis na gigising na ang anak niya. Napakasakit, pero wala siyang karapatang masaktan. Wala siyang karapatang magalit dahil una sa lahat, hindi naman niya ito pagmamayari. Ang gusto na lamang niya ngayon, magising ang anak niya para makauwi na sila sa isla. Liel, can I talk to you? Hindi siya sumagot, ni hindi nagabalang titigan ito. Hawak ang kamay ni Shannon, tahimik lang siyang nakatitig sa mukha ng anak niya. Ayos na sa kanyang magising ito. Ayos na sa kanya yun. Hindi niya na kailangan mag-isip ng kung ano dahil hindi niya kailangan ng mga taong pilit na nanggugulo sa tahimik niya ng buhay. Please, Liel. Bigla na lamang siyang nagulat nang hatake ni Darking ang likuran ng monoblock na kinauupuan niya at inikot ito paharap sa kinaroroonan nito. Nanlalaki ang mga mata niyang tumitig rito. Please listen to me. Seryoso nitong sabi. Ngunit ibinaling niya sa ibang direksyon ng mga mata niya ni hindi siya direktang tumingin sa kumakausap sa kanya. Don't be so childish, Liel. Please, let me explain everything. Tila biglang nag-init ang kanyang ulo. Childish? Anong sinasabi nito na parang bata siya? Parang bata ba ang nasasaktan dahil sa kagaguhan nitong mga desisyon? Parang bata ba na magalit dahil ipinamumukha lang nito na pwede itong magpakasal higit sa isa? Anong gagawin nito sa kanya? Tuhugin sila ng sabay ng peki niyang kinakapatid? Pues hindi siya pumapayag. Oo nga't mahirap pa siya sa daga, pero hindi ibig sabihin nun hahayaan na lamang niyang ganito. Dahil ba sa mayaman ito kaya okay lang na kahit doble-doble ang asawa'y ayos lang? Loko pala to eh. Childish? Anong pinagsasasabi mo? Di ba nga ikakasal ka na sa kapatid ko? Di ba nga't nabuntis mo na siya? Eh naman pala eh, magkakaanak na kayo. Kaya pwede mo na akong hayaan at ang anak ko. Doon ka na kay Kay. Total naman na ikakasal na kayo, di ba? Hinintay niya ang magiging sagot at magiging reaksyon nito. Akala niya ay magagalit pero nagulat na lamang siya nang ito ay humalakhak. Para tuloy siyang nanuno sa punso dahil sa gulat. Anong tinatawa-tawa mo? Di ba totoo na ikaw pa mismo ang nagpauwi sa kanila sa bahay mo? Pinag-aral mo si Kay at naging assistant mo pa. Pakakasal na kayo dahil buntis na siya. Mahal mo siya kaya nga kayo ikakasal, di ba? Tapos pinipilit mo rin ako magpakasal sa'yo. Anong gusto mo? Dala-dalawa ang asawa mo. Hindi ka naman siguro Muslim. At kung halimbawa nga, hindi ako papakasal sa'yo. Magsama kayo ni Kay. Pero ako, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ngunit namilog na lamang ang kanyang mga mata dahil sa gulat ng isang madiing halik ang isinagot nito sa kanyang sinabi. Noong nawala si Liel, ginawa niya ang lahat. Hinanap niya at lahat ng paraan ay nagawa niya. Ngunit hindi niya natagpuan kahit man lang ang bangkay nito. Sinisi niya ang sarili dahil unang-una, kasalanan niya ang lahat. Kung hindi lamang sa negosyo ni Wenzel, hindi siya malululong sa ganoong klase ng addiction. Hindi sana niya masasaktan si Liel. Hindi sana niya namaltrato ang kawawang dalaga. Hindi sana niya na ito nagawa ng masama. Pero dahil sa bawal na gamot ay nalulong siya. At si Wenzel ang sinisisi niya roon. Nagising lamang siya sa katotohanan nang mawala si Liel sa kanyang tabi. Doon niya naisip at napagtanto na isa siyang adik, isa siyang demonyo, isang lalaki na walang patutunguhan. Narealize niya iyong lahat nang sandaling wala na siyang Liel na nadatnan sa bodega. Isa siyang gago, hindi niya ito inalagaan, hindi niya man lang binigyan ng maayos na matutulugan. Wala siyang kwentang lalaki, wala siyang kasing sama, ngunit magsisi man ay huli na. Huling-huli na dahil si Liel ay nawala na sa kanya. Taon ang kinailangan para buuin ang nasira niyang sarili. Siya ang nagpatigil sa operasyon ni Wenzel. Nagbabala na kapag hindi nito tinigil ang pag-i-import ng mga bagahe, siya mismo ang magsusuplong dito sa mga pulis. Dumating sa puntong nagkatutukan sila ng baril ng gobernur. Pero hindi siya nagpasindak dahil oras na matalo siya mas maraming buhay ang masisira. Isa na siya doon. Mahabang proseso ang inukol niya para iayos ang sarili. Nakinig si Wenzel kaya natigil ang operasyon nito. Ngunit nagkaroon ulit ng bagong negosyo ang kaibigan niyang gago. Ang bawal na gamot na natatakpan ng kamaisan sa Batangas. Nalaman niya iyon at siya mismo ang nagutos na yun na ipasunog. Hindi niya nahahayaang muling may mabaliw dahil sa mga kademonyohan ni Wenzel. Oo, governor ito dahil na rin sa kanyang tulong. Inayos niya at naging matagumpay ito. Sunod niyang pinagtuunan ng pansin ay ang pamilya ni Liel. Pinag-aral niya si Kay at ginawa ang lahat
maging komportable lamang ang mag-ina. Ngunit huli niya nang nalaman na isa palang ahas ang mga ito. Bakit hindi niya agad naisip na hindi pala ito totoong pamilya ni Liel? Ibinenta nga ni Belinda si Liel sa kanya, kaya bakit pa ito babalikan ng dalaga kung sakali man? Pero ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa dalawa. Ngunit sa isang hindi malamang dahilan paggising niya, kinaumagahan ay nasa tabi niya si Kay na walang saplot ni Katiting. Tinignan niya ang CCTV footage sa kusina at doon niya na lamang set up ang lahat ng yun. Dahilan para mapalayas niya ang dalawa. Walang katotohanan ng kasal o ang pagbubuntis. Hindi niya magagawa iyon dahil sa simulat sa pool, si Liel lamang ang tangi at nais niya. At kahit abutin pa ng dekada hanggang sa wala siyang katawang natatagpuan, hindi siya titigil na umasa. Isa rin sigurong swerting matatawag o talagang itinadhana na mismong sa rest house ni Wenzel niya makikita si Liel. Siguro ay isang himala o sadyang binibigyan lamang siya ng pagkakataong ipakitang nagbago na siya. Nagduda na siya ng gabing sumayaw ito dahil sa nakita niyang balat sa hita nito. Kaya muli siyang nag-request ng isa pang sayaw sa dalaga. At oo, napagtanto niyang tama nga ang hinala niya. Ngunit ayaw niya itong matakot kaya kanyang dinahandahan. Pero nang tumakbo na ito palabas ng gate ay kinabahan siya. Siguro talagang tadhana na ang gumawa ng paraan kung paano niya malalaman ang lahat. At nang marinig niya mula sa ali ang mga katagang, "Siya ba ang ama ni Shanine? Magkamukha sila." Para bang biglang dumagundong ang puso niya dahil hindi siya umaasa na may ganoong pangyayari. Sumama siya para hindi mawala ulit si Liel, pero sobra-sobra ang nalaman niya na may anak pala sila. Ang custody ay tanging palusot niya para hindi na ito tumakas at pumayag itong magpakasal sa kanya. Ngunit naabutan niya si Kay at Belinda sa loob ng private room ng anak niya. Halos kalad ka rin niya ang dalawa, lalo na nang makita niyang tumutulo ang mga luha ng mahal niya. "No please, don't cry." Gusto niyang pahirin ngunit lumalayo ito sa kanya. Natatakot ito sa kanya at kasalanan iyon ng mag-ina. Kinuha niya ang lahat ng naibigay niya sa dalawa at pati bahay na pinagawa niya para sa mga ito. Siguro naman kaya na ng mga itong mamuhay ng walang tulong niya. Gagawin niya ang lahat, wag lamang masaktan si Liel. Wag lang itong masaktan muli dahil sa kanya. "Papa?" Gulat na gulat si Liel nang paggising ni Shanine, yun agad ang binanggit ng kanyang anak. Wala itong alam, hindi pa nga nagkikita o nag-uusap ang dalawa dahil ngayon lamang ito nagising after 2 days. Akala niya, dediretso sa koma ang mahal na anak, ngunit sa awa ng Diyos ay nagising ito. "Yes, sweetie, I am your papa." Sumilay ang ngiti sa labi ng anak niya. Hindi siya makapaniwala. Paano nito na lamang si Dark ang papa nito? Naluluha siya nang mahigpit itong niyakap ng lalaki. "Tama nga ako, papa. Ikaw nga ang naririnig kong umiiyak at nagsasalita lagi na gumising na ako." Napatingin siya kay Dark. Pilit itong umiti. Hindi niya iyon alam. Isang beses lang kasi niya itong nakitang kinausap ni Dark si Shanine. Pero hindi ito umiyak. "Yeah, that's me." Napakamot ito ng ulo. Sira talaga. Pero sa nakikita niyang good side nito, talagang natutunaw ang kanyang puso. Lalo na nang makita niyang totoo nga talaga ang pinapakita nitong pagmamahal sa bata. Lahat ng gusto nitong kainin ay ibinigay ni Dark. "San po kayo galing? Bakit ngayon lang po kayo? Nahirapan si mama pero wala po kayo sa tabi niya. San po kayo nagpunta?" Tinignan siya ni Dark, maging siya hindi rin alam ang isasagot. "I'm sorry, sweetie. May mga bagay kasing nagawa si Papa. Masamang bagay. Pero pinilit kong baguhin ang lahat, anak. Salamat at binigyan mo pa rin ako ng isang pagkakataon para patunayan yun sa inyo ng mama mo. From now on, I'll be a good father and a great husband to your mom." Yun ay naging sapat na para mapangiti si Shanine. Naluluha na lang talaga siya dahil sa nakikitang saya sa mga mata ng anak niya. Mabilis ang recovery ni Shanine. 1 linggo lang matapos itong magising, nakalabas na sila ng hospital. Hindi na rin niya hinabol ang may kagagawa ng pagkakaroon ng brain hemorrhage ng kanyang anak. Hindi na nga niya yung direktang sinabi kay Dark, baka kasi ano pang gawin nito sa bata. Sana lang talaga maging mabuting bata na si Jim. Sa mansyon sila dumiretso. "Welcome home, Ma'am Liel, at sa'yo, Shanine. Napakaganda mong bata. Manang-mana ka sa mga magulang mo." "Ani, Manang." "Thank you po," sagot ng anak niya. Isang bagong pag-asa, isang bagong buhay at siguro tama rin na pumayag siya sa kasal. Hindi niya alam kung nasaan na ang inang si Belinda at si Kay. Pero ang sabi ni Dark sa kanya, wag niya na iyong alalahanin dahil nakapag-aral naman si Kay.
Sasapat na para makapaghanap ito ng trabaho. Mama, may mansyon po pala si Papa. Hindi na pala ako maghahangad ng mansyon para sa iyo, Mama. Bakit naman? Kasi may bibigay naman ni Papa ang lahat sa iyo eh. Napasigaw na lang si Shanine nang bigla itong buhati ni Dark at iikot-ikot sa ere. Nasa garden sila habang nakaupo sa Carabao grass na may tela. Napakaganda ng bahaging iyon dahil sa lilim na mga punong kahoy at iba't ibang kulay na mga halamang namumulaklak. Sa susunod na buwan na ang kanilang kasal ni Dark at hindi ito papayag na basta-bastang kasal lamang dahil kung noon puro pasakit ang naibigay na ipinaranas niya sa babae, ngayon ay purong kasiyahan na lamang. Babawiin niya ang lahat ng sakit na naranasan nito mula sa kahapon at gagawa ng magandang alaala upang matabunan ang masasakit na nakaraang siya mismo ang lumikha. Hindi nga maibabalik ang mga masasakit na alaala, ngunit pwede iyong tabunan ng masasayang alaala. Para sa mga susunod na mga araw, tuluyan ng maglahot purong kasiyahan na lamang ang pumangibabaw. Alam mo bang magaling lumangoy si Shanine? Nagulat ito. Really? Namamanghang tugon ni Dark. Naikwento niya tuloy bigla ang mga panahong nasa isla sila at kita sa mga mata nito ang pagkamangha. Then, kailangang ma-improve ba yan? I-enroll ko siya sa Lunes. Saan naman? Nakahiga si Dark sa kanyang hita. Nakatanaw kay Shanine habang nagbabike. Kabibili lang iyon ng ama nito dahil pangarap daw kasi iyon ng bata. Sa swimming school, of course. Kailangan natin siyang suportahan kung saan siya magaling. Malay mo makasali siya sa Philippine team someday. Grabe ang pangarap nito pero wala namang imposible. Isa pa pala, nagulat siya nang maupo ito. Here, take this. At mabilis iyong isinuot sa palasinsingan niya. Natawa talaga siya. Bakit mabilisan? Baka kasi hindi mo tanggapin mahirap na. Napahalakhak siya dahil sa nakikitang kaba sa mga mata nito. Pakakasal ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi kita tatanungin baka hindi ang isagot mo. Hindi ko kakayanin yon. Ang corny nito pero talagang natouch siya doon. I'm sorry for everything I did, Liel. Please accept me. Hindi ang Darking noon, kundi ang Darking ngayon. I'll promise na iingatan kita at ang anak natin at ang magiging mga anak pa natin. Today and forevermore. Wala na siyang naisagot pa dahil tanging nagawa niya ay ang halikan nito sa labi. Nagulat pa si Dark kaya nang bibitiw na siya ay hindi siya binigyan ng pagkakataong makalayo. Hinawakan ng pisngi nito at muling naglapat ang kanilang mga labi. I love you. Ngumiti siya. Kahit hindi ko sagutin. Alam mo na kung anong sagot ko, diba? Tumawa ito at muling inangkin ang kanyang labi. Si Mang Domeng at Ate Helga ay naabisuhan niya na nakasal nila next month at talagang napakasaya ng mag-asawa sa nangyari sa kanya. Palamig, miss. Natigilan siya nang may nag-alok ng inumin sa kanya. Kalalabas lang nila ng supermarket. Liel? Nauutal na sambit ni Belinda. Nahihiya itong yumuko. Masaya ka na? Ikaw ang nasa taas at kami ngayon ay nandito. Sambit muling ito. Hindi ho. Dahil kayo lang din ang may kagagawan kung bakit kayo narito ngayon. Salamat ho sa ginawa ninyo. At nakita ko yung tunay na pag-ibig. Sana lamang maging mabuting tao na kayo sa susunod. Ma, eto yung... Natigilan muli siya nang makita si Kay na may buhat na baby. Dala ang isang plastic na may lamang ice at isang baby na sa banta niya ay nasa 6 na buwan. Sino ang ama niyan? Wala kang pakialam. Anito, kinuha ni Dark ang palad niya tsaka siya hinila paalis doon. Nasa kotse na kasi si Shanine, abala sa bago nitong tablet. Ayaw bumaba kaya naiwan sa driver. Don't worry about Kay. Malalaman din ni Wenzel ang lahat sa hinaharap. Ibig sabihin, si Gov ang ama ng anak ni Kay?